welcome back mga katropa. So ngayon ito nga, nabibisi tayo mga katropa kaya hindi tayo masyado nakakapag-upload. Medyo may tinututukan tayo mga katropa. Story nito mga katropa, hinayaan niyang umaandar, tapos tumataas yung baha mga katropa. Kumbaga nakulong siya sa daan mga katropa na tumataas yung baha, hinayaan niyang umaandar. Kung mapapansin niyo yung upuan, ayan, naka-bend. Hindi na natin maibalik yan. Sira na rin yung motor, mga switch, sira din. Yan, kaya hindi na maibalik. Ibig sabihin, nangyari sa kanya mga katropa, tumataas yung baha, pumapasok sa kanya. Siya nakatungtong dito sa upuan. Yan, nakatungtong yung customer, baba yung customer mga katropa na taranta. Hindi niya inop yung engine mga katropa dyan sa unit na yan. Hanggang sa bigla na lang nag-shutdown. Yung pala, nakahigop na ng tubig yung makina kaya lang namatay. Naiwanan na naka-on. Siyempre, ano mangyayari? Yung mga module niya, magsi-shortage yan mga katropa. Pag iniwan mo naka-on, biglang ganyan, biglang namatay, tapos naka-on. Magsi-shortage. Namatay yung makina, pero naka-on pa rin hanggang sa nawala na yung power lahat mga katropa. Ayun nga, ginawa natin yung makina, nagawa na natin. Mula nung ginawa natin hanggang ngayon, hindi pa na-i-start. Kasi nga, very sensitive yung gantong unit, Mazda CX-30 mga katropa. Yan, nalubog sa baha mga katropa. So nakumpleto na nga natin. Sa madaling salita, napalitan na natin yung mga module na mga nasira. Pinagbubuksan ko, putok lahat mga katropa, sunog lahat mga katropa. Na-shortage nga, karamihan ng mga module. Lahat ng antena, palit yan. Tapos steering, palit din. Lumubog yan mga katropa. Kumbaga pag ganyan, nakalubog dito sa area 2, nakataas yung likod mga katropa, nakaganyan yung unit. Sobrang laki ng baha. Tinulungan lang siya nung nakakita sa binuksan yung pinto at inilabas. Tapos yun nga, wala na. Shutdown na lahat mga katropa, ang dami na damage na module. Yung mga module sa mga flooring, pati rito, lahat. BCM, headlight, module, lahat mga katropa. So yun nga, nung nakumpleto na yung pyesa, pero meron pa mga hindi napalitan nito. Tsaka yung dun sa mga switch, dun di pa napalitan kasi nga tinetesting natin, baka gumana pa mga katropa. Kasi sobrang halos lahat ng module sa harap, palit mga katropa. Maliban lang yung sa parking taas, kung meron pang module dyan, alam ko wala na mga katropa. Alam ko nandito lang lahat sa mga andito. Airbag, BCM, lahat, yung mga module na yan, LF, yan, module na maliliit na yan, palit yan mga katropa. So sa madaling salita, nakumpleto na natin mga katropa, kinumpleto na natin. Nung nag-try tayo mag-on, ayaw mag-on sa push button. Kasi nga, naka-connect yung push button dito sa ating steering. Nakalock yung steering, hindi magalaw mga katropa dati. Kasi nga nag-stack up na rin yung column, nag-stack up sa may motor. So napalitan na natin ng bago yan, tsaka yung lock, steering lock niya mga katropa. Tsaka yung brake switch, napalitan na natin ng bago yan. So ngayon okay na yung system, na-on na. Ngayon, siyempre na-on na, hindi pa rin mag-start yan kasi nga, hindi pa naka-set up yung remote. So, nung nakaraan, sineset up yung remote, ayaw. Maraming attempt na yung ginawa mga katropa para lang baka mali lang system, ganyan. Ayaw talaga mga katropa. So napilitan akong i-check yung sa push button papunta rito sa LF kasi ito yung may control papunta ng BCM. Yan, papunta ng BCM, bago ng BCM. So i-scan, nagkakaroon ng trouble sa area na to. Pero hindi ito yung problema mga katropa. Ngayon, tinetest nga natin yung mga pin to pin tayo mga katropa, disconnect negative battery, pin to pin tayo, kumbaga resistance ng wire. Kung okay ba, kung wala bang shortage din yung wire kasi hindi natin pinakailaman yung wire niyan. Yung wire nito papunta ron, paikot, papunta sa likod mga katropa ito. Yung wire ng flooring. Yan, papunta ron sa ano na yun. Tapos iikot dito, papunta rito. Iba pa rin yung wire ng push button, papunta rito. Ito yung wire ng push button. Nandito yung push button, ito yung wire niya. Papunta rito sa ating, ito yung connector. Nakahiwalay yung connector nung nakahiwalay yung wire ng flooring, pati rito sa dashboard. Wiring mga katropa. So ito yung connector ng yan. Ito yung connector, papunta rito sa wiring na to. Tapos ito, dito yan sa LF. Dito yan, nakaganyan yan mga katropa yan. Ganyan yan. So ngayon, tinest nga natin mga katropa. So meron akong nakita, kakaiba mga katropa ito. Ito yung sa susian. Yan, ito sa sakit ng push button. So yung 5 pin papunta lahat dito sa LF. Papunta lahat dito mga katropa yung LF. Yan. Meron akong nakita rito sa 5. Yung may mga kulay na yan, may mga na yan, wire. So yung iba 0.4, 0.4, tapos meron dito 0.9. So hindi normal yan pagka 0.9, dapat pwede hanggang 0.4. 0.1 to 0.4 yan, pwede pa yan mga katropa. Yan. Tapos meron ako isang nakita rito na napakalaki mga katropa. Ayan, kung papansin niyo nasa dulo, ito yung nasa dulo na yan. 52.8 or bababa pa dyan, pero mataas pa rin dapat. Pag sinabing resistance ng wire is mababa lang yan mga katropa. Hindi naman supply yung chinecheck natin resistance. Papunta rito sa socket ng LF, ayan, dito, sa number 8. So ipapakita ko sa inyo kung tama ba yung natin. Nung una kong check ganyan, pero ngayon, ewan ko lang. Siyempre may nagbabago. Ngayon papakita ko muna sa inyo yung natin. Ayan, to. Ayan. Yan yung naging code niya, no? Coil antenna built into push button start power switch error. Nag-error yung push button. Kaya hindi natin si susi. Kasi pagka pinoprogram yan, gagamit tayo ng computer mga katropa. Ngayon, dinidikit dito sa push button yung susi. Tapos magre-reading, running, tapos makikita mo sa laptop kung naka-register na yun sa susi. Magna number 1, tapos yung next susi na naman. Kaso, kahit anong gawin namin na register, ayaw kumagat yung dalawang remote. Puro 0. So ngayon nga, meron siyang yan. The LF control unit detect a malfunction in the coil antenna and remote transmitter. Yung remote transmitter communication is not possible. Hindi daw posible kasi nga may problema. Kung sa antena naman pag-uusapan natin, bago na yung mga antena niyan mga tropa, 3. Isa rito sa gitna at isa ron sa likod. 3 antena yan. Ngayon, request engine
restart control by iStop. Hindi pwede kasi nga cancel the iStop control, kina-cancel nung module. Hindi kasi match mga katropa. Ibig sabihin may problema nga. Mga pwede checkin natin yan. Malfunction in wiring harness including connector terminal between push button, start, power switch, and LF unit. Yan yung mga yun. Control unit malfunction. Yung LF bago yun mga katropa. Tapos coil antenna bago rin. Push button start bago rin yan. Tapos body control module bago rin yan mga katropa. Yan. Tapos ayun nga, clear na DTC, pero ganun pa rin, hindi may clear mga katropa. So ngayon, ibig sabihin yung mga module natin, mga bago na lahat. Tapos antenna, LF, BCM, bago na yung push start, bago na rin yan mga katropa. Ngayon, share ko sa inyo kung ano yung, kung bakit. Ayan, papakita ko sa inyo yan, ito. Yung mataas na reading nitong isang wire na to, papunta rito sa ating LF, yan, dito sa number 8, yan. So, nakatusok tayo, ito yun mga katropa. Naready ko na yung pinaka dulo rito yung kulay green. Yan, sa kulay green, sabi nga rito, yan, meron yatang kulay green dito na pinapacheck. Binigyan tayo ng para checkin natin Ayan, mapapansin nyo merong green ayan push button to. Ayan, push button. Tapos green papunta sa LF. LF, ayan Yung isang yellow, ito yun. Yung mataas din ng konti yung yung resistance. So ito yung wire. Ayan papunta sa likod yan. Yung wire, nandito yung LF, ito yung buong kabuuan ng wire. So kasi, ganyan sinabi ko, naka-disconnect nga tayo. Naka-disconnect tayo, sabihin, resistance or ohms yung natin i-checkin. So ito, nandun tayo sa pinakahuli ng push button, ayan, yung pin na yan. Ngayon, i-check natin dito. Pagdating dito, yan, ito yun na ko na, ito, itong red na to. Yan. Siyempre, bakit red? May mga dugtungan yan mga katropa, kaya ganyan. Yan. Tingnan natin dito. Tingnan nyo, kung ito nga yun. Malalaman natin kasi nakatusok tayo doon, tapos ito. Pag tumunog, ibig sabihin, ito yun. Pakiramdaman nyo yung busina, yung natin, yung tunog ng ating meter. Dire-diretso. Pag dire-diretso, ibig sabihin, okay yan. So, basahin natin. 0.6. Yan, 0.6 yan mga katropa. Yan. So ngayon, idudugtong natin dito sa papuntang LF. Ito yung connector niya Sabi, linisin mo yung connector, nilinis ko na lahat-lahat. So idudugtong natin. Tandaan niyo, ito yun. Ito yun. Ngayon, hanapin natin siya rito. So ito yung number 8. 1, 2, number 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ito yun. Pag tumunog, ito yun. Nakita nyo? Tumunog siya, tapos biglang nawala. Hindi siya dire-diretso. Dapat dire-diretso siya. Di ba? Ngayon basahin natin kung ilan. Nakita nyo, taas Di ba? Kung wire to wire lang yan mga katropa, hindi aabot ng ganyan. Ganyan kataas. Ayan Dapat yan, maglalaro din sa 0.6, ganyan, 0.5. Di ba? So mataas yung reading niya mga katropa. Same lang yan Hugutin ko, mawawala yan. Ulitin natin. Hindi nawala. Ibig sabihin may shortage yan mga katropa. Ayan nawala na. Diba? Sabihin may shortage dito sa wiring na ito mga katropa. Ano ba yung pwede natin gawin? May shortage. Ayan, kung sinisipag-sipag kayo mga katropa, pwede nyo isa-isahin yan, buklat nyo, isa-isahin yan, buklat nyo mga katropa. Pwedeng hanapin kung saan yung pero sabihin ko hanggang sa likod yan. Hanggang sa likod yan, hanggang dun. Sa likod, tsaka sa kabila, hanggang dun sa likod yan mga katropa. Yung na yan, yung wiring harness na yan. Dito. Ito yung kanina. Checkin natin. Nandun pa rin tayo sa push button, nakatusok pa rin yan. Okay. Naglulus lang yung ating pin. Ayan Dire-diretso yung tunog. Basahin natin 0.5, 0.6, 0.7. Pero magbabago yan. Dahil sa ginagalaw natin yung yan. So ano yun, nakita nyo? Mababa. So, dito yan, papuntang push button start. Ayan doon, papunta rin mga katropa. So yung iba, kagaya sinabi ko na testing ko, yung 5 pin sa CAN, papunta rito yan sa LF. So okay naman yung iba, ito medyo mataas. Siguro dahil sa wiring. Minsan kasi yung mga pang-test, natin ng wire, kasi pag bumabaluktot yung mga wire na ganyan mga katropa, ibig sabihin nagbabago yung yan. Nagbabago yung resistance niyan. Kaya medyo yan. Ito. So 0.9 hanggang dito. So ibig sabihin nakakonect pa rin ito sa ating wiring harness. So pwedeng may problema talaga ito yung na to wire. Pero yung na-test natin yung isang pin, mataas. Mataas siya mga katropa. Kaya ayan ito yun ay diba? Ayan push button to LF. Ayan, yung isang wire na to lang yung may problema na sobrang taas. So yun mga katropa, ganun lang. Kung mag-check kayo ng mga ng mga wiring, hanapin nyo lang yung medyo matagal nga lang, pero sure ball kayo kung malalaman nyo kung saan yung may problema pagka nag-pin to pin kayo mga katropa. Mapa sensor, socket, papuntang ECU. Kaya tayo nagre-resistance check na ganito mga katropa para ma-secure lang natin yung wire na walang problema mga katropa. Pagdating naman sa gantong sitwasyon, ganun din. Dito tine-check natin yung wiring harness
kung meron bang, kasi nga, gaya sinabi ko, di ba, nag-short yung ano, system ng unit na to. May pumutok na ano, pwedeng nasunog yung wire sa loob ng pagkakabalot nito, nagkadikit, ganyan. So, yun nga, yung magiging solusyon, pwede nyo buksan na isa-isa. Pero dito kasi, bagong unit to, hindi natin pwedeng operahan to. Papalitan natin ng bago mga katropa. Kung pwedeng operahan, nasa sa inyo, hanapin nyo kung nasaan yung nagkadikit or meron bang naputol or ano. Ganun lang yun mga katropa. Pero kung papalitan, pwede rin naman palitan, pwede rin i-repair. Yun mga katropa. Ganun lang mga katropa yung ano. Ito lang yung nakita ko itong isa na to. Itong isang socket ng push button. Yan. Oh, diba? Mataas yan. Dapat yan, 0 point something lang yan mga katropa. So yun lang mga katropa yung about sa ating unit. Kaya ako nabibisi. Kaya medyo madalang akong makapag-upload. Hindi ako makagawa ng content. Tapos, yun nga, may ginagawa pa ako rin na overhaul. May ginagawa pa ako isang overhaul dito. Ayan o. So, yan. BT50, hindi ko naman siya ginawa na rin ng content kasi nga marami na tayong content na about sa overhaul ng BT50. Almost same lang naman mga katropa yung ating ginagawa pagdating sa overhaul mga katropa. Basta Ford, BT50, same setup lang naman. So marami tayong video dyan. Kung meron kayong gusto malaman or kung nandun sa video natin, so pwede nyo pasyalan yung ating channel. So huwag nyo nakakalimutan na mag-like, share, subscribe, yan, comment mga katropa. So yun mga katropa, medyo i-ano ko muna, i-recommend natin at ibigay natin yung reading sa kanila para madesisyonan din na nila. Pero desisyon ko dyan palit yung wire, itong sa flooring, wire ng flooring mga katropa. So hanggang sa muli mga katropa, stay safe tayo lagi.